Good morning! Unang araw ng 2026. Today is January 1st or January 1, 2026. So, kagabi, gumawa lang ako ng thank you lists for 2025. To let go 2025. Hindi naman let go, naman. Para yung transition between 2025 and 2026. So naisip ko, ang gagawin ko na lang today ay hahatiin ko na lang siya into 3 sections. Ganon. Una yung ano ba yung mga pinagpasalamat ko for 2025. Pangalawa is yung pag di nag-work, edi ulit-uli. Ganon. This is about kung ano yung mga natutunan ko in last year. Ganon, mga trials and errors. And then pangatlo is, letting go of perfection and more on alignment. So, somehow, hindi naman ito ay tungkol lang sa akin. Ganon. Parang pinagdaanan ko siya. Pero somehow, if you are going through a similar situation or baka iniisip mo na you may go through a similar situation, di ba? O di applicable din sa'yo. Di ba? So kagabi habang maingay yung mga tao, ayan, putok-putukan, hindi naman ako, takot ako sa paputok. I mean, hindi ako humahawak ng paputok. Nanonood ako, pero bahala kayo dyan magpaputok. Pero ako, chill lang. I mean, nag-light lang ako ng mga incense sticks. And then, nagsulat lang ako ng maliit lang na papel. 'Di ba alam mo yung mga ritual, ganun. Medyo naniniwala kasi ako doon sa mga ganun. So, ang simple ritual ko is to write a list of thank yous para sa 2025. Ganun. Para, alam mo yun, gratitude. Tama ba yung term ko? Gratitude? Oo, tama yun. Yung pinagpasalamat natin. Kailangan kasi maging thankful tayo para ibabalik din ni universe yung, alam mo yun, yung mga magagandang bagay sa atin. And proven ko naman yun. Nangyari naman yun. Okay, sample. Halimbawa, sinulat ko dito, thank you for all the lessons. Kasi kahit na mahirap yung pinagdaanan natin, 'di ba? Nakasurvive tayo eh. So somehow naman 'di ba may natutunan ka doon. May natutunan ako doon. May natutunan ka rin sa lessons mo. Thank you for a fresh start. Kasi magsimula tayo uli, 'di ba? 2026, 'di ba? Ito yung transition. So anything na nangyari in the past na hindi natin gusto, pwede natin baguhin uli. Thank you for the abundance, 'di ba? Kahit naman hindi naman natin kailangan maging mayaman para maging abundant. Well, mas masaya siguro kung mayaman tayo. Pero sa susunod na 'yon, 'di ba? Kung ano muna 'yung meron tayo ngayon, at least abundant tayo. And tuloy na lang natin sa mga susunod pa na taon para pataas ng pataas. Pataas ng pataas. Next is thank you for survival kasi my God, 'di ba? Nakaabot tayo ng 2026. I mean, kahit anong sitwasyon mo ngayon, buhay ka pa, buhay pa ako, buhay pa tayo, 'di ba? Thank you, naka-survive tayo. Next is thank you for self-care. Self-care because wala, kailangan natin alagaan yung sarili natin. Sino mag-aalaga sa sarili natin kung hindi tayo din? Pag hindi natin inalagaan yung sarili natin, hindi natin nire-remind na alagaan yung sarili natin, wala mangyayari. Diba? May magkukulong ka lang sa kwarto mo forever. Ganyan. Tapos, you will look raggedy. Next, thank you for the sunshine and evenings. Ako kasi, ito yung isang bagay na na-appreciate ko. And malamang ulit-ulitin ko rin to sa mga ibang gagawin kong vlog. Halimbawa, pag wala kang ipagpapasalamat, wala nangyayaring maganda sa buhay mo, ganun. Like kang titingin sa labas. Like kang titingin sa taas. I mean, literal na sa sky. 'Di ba?
Minsan kasi halimbawa, hindi natin nakakalimutan nating pasalamatan na, "Oh, ang ganda-ganda nung panahon ngayon." Yung simpleng gano'n lang or buti na lang hindi umuulan ngayon or sabihin na natin na, masyadong mainit gano'n tapos biglang umulan, ay buti na lang umulan kahit papaano. Yung mga gano'ng bagay. Ako kasi mahilig ako, since gising ako lagi ng gabi, naabutan ko yung morning, yung transition ng gabi puntang umaga. So nakikita ko lagi yung sunrise. So ako, masaya na ako na makita yung umaga na kung gaano kaganda yung sky na hindi lang pala siya hindi lang lalabas yung araw ganun. Maraming pang colors ka makikita sa sky. And hindi ko naman binayaran yun, 'di ba? Kusang lumabas siya na ganun. O 'di ba? You have to be thankful for that. Next is to be thankful for, ito personal ko to, yung for the hotels and dinings. Kasi noon, nagsubok-subok din kasi ako ng iba-ibang vlog. Tapos meron doon na sinubukan kong mag-hotel, ganon. Parang medyo na-appreciate ko na noon yung nakakaipon na ako noon. Tapos sige nga, try ko nga na mag-hotel, ganyan, ganyan. Level up. So, para sa akin, parang ang ganda nung experience na yon. Parang at least nakapag-check ako sa bucket list. Kasi hindi lang isang beses na hotel yun para naka-5 na tuloy-tuloy ako. Na yung tipong wala lang, gusto ko lang mag-hotel. So, ano kayang feeling na matulog doon sa hotel na yon? Book ako, ganun. So, ayun, parang marami akong tinry nung last year, no 2025, na syempre, budget, ganun. Pag meron kang pera, edi go natin. So, tinuloy ko and nag-work naman. Tapos, ayun, thankful ako kasi ginawa ko siya. Hindi ako natakot na, ay, baka ganun, baka ganyan. Tinuloy ko siya. Next, thank you for the good health. I mean, dapat naman talaga natin ipagpasalamat kasi kahit anong edad naman, di ba, yung health natin is napaka-importante. I mean, hindi na kailangan i-explain yun eh. kung hindi ka healthy, 'di ba? I mean, hindi na mahihirapan tayong gumalaw. Next is thank you for the ideas. Eto, gusto ko 'to. I mean, ang ideas naman kasi parang sa bagay, kailangan nasa good health tayo para makapag-isip tayo ng mga ideas, mga gagawin natin. Pero 'di ba yung ideas din kasi is hindi naman laging meron tayo. Yung halimbawa maganda gising mo, ay may naisip ako, ganyan. Pero minsan, madalas, pag occupied tayo ng mga problema, hindi tayo makaisip na kahit anong idea. Walang nangyayari. So, alam mo yun, hindi naman consistent lagi yung mga ideas. Pero, at some point, parang kusa ding ibibigay ni universe yun sa atin. Parang on the right time. Ang natutunan ko noong 2025 is wag ako masyadong maghabol. Na yung parang pipilitin ko yung utak ko na kailangan makaisip ako ng idea, kailangan makaisip ako ng bago, or makaisip ako ng next move, ano saan ako papunta. Yung mga ganun, nagmamadali ako. Naisip ko na hindi pala, chill ka lang. I mean, gumalaw ka pa din, pero wag kang OA. Wag akong OA. Wag akong overthinker. Ganun. Which is, ito na yun, darating ako doon sa last na list ko. To be thankful for intuition. Intuition, ano ba sa Tagalog ng intuition? Yung, yung idea, yung, kutob pala. Tama ba? Kutob ang intuition. Kasi, ako naniniwala ko lahat naman tayo merong intuition. Siguro mas malakas din lang yun sa akin. Na kapag yung isang bagay is naisip ko, kapalagay yung loob mo. Tama ba? Nagigets mo ba ako? Pagpalagay yung loob natin sa isang bagay, alam mo na mag-work yun somehow.
And in case man na hindi siya mag-work agad, malay mo, give it some time. Baka mag-work din. Tapos, dadako na ako sa pangalawang chapter nito. Itong daldalan ko. Pag di nag-work, edi ulit-ulit. Kasi ito yung theme ko last year. Kasi ito na yung time na so ito nakabili ako ng camera, ganyan. Gusto kong i-start tong vlog. Alam mo, ang dami ko na rin na try. Hindi naman sobrang, oo, tama, nakailang try na din ako noon eh. Kung ano, kasi hindi ko maintindihan kung ano ba i-content ko. Ang pinakauna kong content noon, I'm going through a spiritual journey. Bago pa yung, I'm not sure kung makakaabot to sa mga tamang audience, pero yung mga, ano ba, about si universe, yung mga law of attraction, parang ganon. Kung nakarelate ka sa mga ganong stuff na, so far kasi nakikita ko na sa local FYP doon sa kabilang app. May mga ganon na din. Parang, umuusot na rin talaga to. Mga manifestation, ayun. Manifestation. Pero ako sobrang heavy ko on that stuff kasi talagang sobra yung intuition ko at that time. Yung mga first quarter, second quarter nung taon, talaga, yun yung mga time yun yung mga content ko nung nag-hotel ako. So marami ako naisip. Ang problema, hindi siya nag-work kasi wala din naman nanonood. Ganon. Like totally wala. So naisip ko, oh my God, hindi pala ganon lang kadali. Parang lang ako nag-diary, ganon. Para ako nag-vlog diary. Ganon lang siya para sa akin. And medyo nahirapan ako kasi hindi ako, kailangan kong mag-isip ng mga bagong topic, anything about spirituality, manifestation, and all that kind of stuff na hindi siya aligned dun sa idea na huwag ka magmadali. Parang let things unfold for you. Parang kung ano man yung mga plans mo, ganyan, kailangan hayaan mo siyang mag-unfold. Kung ano yung future natin, hayaan mo siyang mag-unfold kung saan tayo papunta. Like, gumagawa naman tayo every day, we grind every day. Nag-iisip tayo ng mga bagong ideas. Or sumusubok tayo ng kahit anong maisip natin sa buhay. Or we are just consistent sa trabaho natin. Pero pag nakakaisip tayo na ano kaya kung gawin ko to? Ano kaya yung mag-check ako ng bagong bucket list? Mag-travel, ganyan. Mga pangarap, mga kung anek-anek. Parang madalas 'di ba nakaka-frustrate na bakit hindi pa ngayon, 'di ba? Kailangan makaisip na ako ng bago. Pero alam mo 'yon, somehow the universe is teaching me na no, masyadong mong fino-force yung isip mo na to produce something about this kind of topic na feeling ko masyado ng malalim. Kasi masyadong malalim yun, idea ng spirituality. I'm talking about angel numbers. Actually, bago ako nag-start na mag key points dito, impromptu lang naman to sinasabi ko. Pero bago ako mag-start, I mean, nagpapakita sa akin yung angel number 444. And ganun yung mga topic ko noon. So parang feeling ko, oh my God, sobrang ang lalim pala nito. Baka isipin ng mga tao parang nababaliw ako. Kasi syempre, hindi naman siya relatable. Pero if you go deep dive sa mga ganun topic, ginagawa siya ng mga tao. So naisip ko, hindi. Kailangan mag-isip ako ng something na yung kaya na i-digest. Yung tipong kahit stress out ka, ganun, para mapapanood mo pa, pwede mo pa rin akong pakinggan at panoodin. So yun, kaya ayan, ito, kumakain ako. Kaya lagi ako kumakain. Kasi parang feeling ko ito yung isang bagay na relatable para sa lahat. Parang ito yung isang bagay na pagkakagastosan ko kasi alam mo yun, masaya siyang gawin eh, di ba? Di naman tayo kumakain, di ba? Why not? Kumain ka sa mga restaurant. Di ba? Kung mayroon namang budget, di kumain. Di ba? So,
Gano'n lang sa'kin. I'm not trying to, alam mo 'yun, yung parang I'm not here to social climb to gusto ko lang talagang mag-check din ng mga bucket list na gusto ko kumain ng masarap, gano'n. And feeling ko ito yung relatable para sa mga tao and mas madaling gawin para sa akin. Instead of me thinking about deeper topics na hindi naman makaka-relate yung mga tao. So, ayun, 'pag hindi nagwo-work yung something sa buhay mo, sumubok ka lang uli ng bago. I mean, may tinatawag tayo na redirection. Halimbawa, 'pag nakailang try na tayo, hindi pa rin nagwo-work, mag-explore ka ng ibang bagay. And then kung feeling mo kaya mo siyang gawin, and then kaya mo siyang gawing consistent, gawin mo siya. Kasi somehow, mag-grow at mag-grow din siya. Well, depende sa patience mo, depende sa kung, ano yun, depende sa kung kailangan mo siya. I mean, depende dun sa budget pala. Sorry, nawawala ako. Kasi, nangyari na yun sa akin, yung time na hotel ako, tapos nagagawa ako ng content. Naisip ko, oh my God, hindi ko na to pwedeng ituloy ng consistent ako nag-hotel kada payday. Sabi natin kada payday. Kasi, my God, wala akong may ipon. So, hindi siya realistic. Maybe I can do this once, twice, or few quarters, ganun. And then, kapag nagkaroon na uli ng budget, edi increase lang. 'Di ba? Andun pa rin dapat tayo sa part na realistic tayo dun sa goals natin. 'Di ba? Like, kakastart pa lang din naman ng 2026, 'di ba? Estimate lang natin kung ano yung kaya natin. So, last part na. Letting go of perfection and more on alignment. Ito gusto ko to kasi ito yung sinisimulan ko na i-train sa sarili ko. And siguro sa'yo din kung aligned ba to sa mga gusto mo rin gawin sa buhay. Kasi di ba madalas, perfectionist. So, na hindi tayo sabi natin hindi ka makagawa, hindi ako makagawa ng content kasi feeling ko laging kailangan kailangan papanoorin ng tao, kailangan perfect. Pero tinan mo ngayon, ito na lang 'yan. Kumakain na lang ako habang dumadaldal, o di ba? I mean, ito na lang 'yun kasi gusto ko lang na maging consistent. Gusto ko meron ako ilalabas na content kada linggo, every week. Gusto ko lang na ganun or kahit twice a week, ganun. Sana may maisip ako. Kasi para sa akin, ayoko na siyang madaliin. Gusto ko lang na hayaang mag-unfold kung ano man yung balak sa akin ni universe. And kung mag-work man or hindi, parang, di at least tinry ko. 'Di ba? At least somehow, sana makarating sa mga taong nakaka-relate sa ganitong topics. So I guess, yun lang. And for this year, 2026, I mean, first day pa lang tayo ha. I mean, hindi ko naman sure kung kailan mo ito mapanood. Pero, huwag nating isipin na huli na tayo lagi para sa lahat. I mean, buhay pa tayo eh. Buhay ka, buhay ako. Buhay tayo. So, that means, kung ano man yung goals natin is, pwede tayo mag-start ng bago. Kung feeling mo yung last year is hindi okay sa'yo, parang walang reason para magsaya, well, bagong taon na uli. Ibig sabihin, by, after the celebrations, pwede na tayong mag-plan uli ng mga bagong bagay. Subok ka uli. 'Di ba? Reviewin natin ano ba yung problema last year. And then,
subok uli. Grind lang ng grind. Yan lang. Bye-bye.